Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po kung medyo late ako mag-update sa inyo ngayon. Halos 24 hours po kaming gising. But we're very happy sa awat biyaya ng Diyos, sa pagtutulak po ng Pangulong Duterte at ng economic team ni Secretary Abisado, Secretary Dominguez at ni Executive Secretary Miguel Dia, and of course Secretary Anyo, na ipasa natin yung Bayanihan to Heal as One. But more importantly, it is National Prayer Week, 'di ba? National Prayer Week. Sabi ng Panginoon, if there are two or more gathered in His name and calls out to Him, 'di ba? Sasagutin niya yung prayer. So, with your permission, mag-pray tayo in a while. May mga gusto lang akong i-clarify at iparating diretso sa ating kababayan. And pasensya na sa mga kapatid natin sa media, medyo i-call out ko yung iba yung mga kasamahan today, no? First question, at sana po medyo namnamin nyo po yung question na to at natin lahat po, no? Do you want a headline or do you want a solution? Ulitin ko po, ha. We have to ask ourselves during a times of national crisis, especially national health crisis, na limited ang mobility at pag-iikot at limited po yung impormasyon o spasyo para parating yung mensahe sa tao. Anong gusto nating gamitin yung space natin sa dyaryo man, sa telebisyon, sa radyo? Do you want an intriguing headline or do you want the truth and do you want solutions? So yesterday po, it was madaling araw na po, no? And as I said, almost 24 hours na po kami gising when I gave a short remarks about yung pag-create ng Kongreso ng Defeat COVID-19 Committee. Ang nasabi ko doon, kalaban natin fake news. Ang nasabi ko po doon, totoong may shortage po ng PPEs or personal protective equipment, no? Ang sinabi ko, wag naman po maglalabas yung iba ng fake news na sila ay walang PPE kasi kawawa yung totoong may shortage. Because may cases na po na nahuli sa Facebook nung hinabol, hindi naman pala sila health workers o kaya yung lugar nila meron naman pala, pero kawawa yung iba kasi ayaw natin mag-panic buying. Even yung mga medical facilities at yung DOH has to plan what equipment go where, no? So, I want to call out Rappler. O Rappler, ayan na naman kayo. Tapos eto po, no? Usually naman po maganda reporting ng ano ba to? GMAnews.com, no? Etong reporter na to, Erwin Kolkol. Erwin, pwede ka naman mag-text tumawag, pero wag ka nang tumawag, manood ka ng Facebook ko. Tingnan mo headline mo. Ang headline po, ayan po, ha. Kitang-kita po, oh. Shortage of protective equipment for health workers, fake news Cayetano. Naku naman, buong mundo alam na may shortage ng equipment, maging ventilators yan, maging mask, maging gloves, 'di ba? Alam natin 'yon. Ang sinasabi natin, ang bawat city, municipality, bawat lugar, bawat health facility may specific needs. At meron pong mga nag-iimbento para siraan ng kanilang mayor, para siraan si President Duterte. Ewan ko, baka gusto nila magkaroon ng revolution sa ating bansa or whatever, no? So, Rappler and I don't know, Inquirer din ba? Star, sorry sa mga kaibigan sa Inquirer. So, yung star.com, pinick up nyo dahil pinablish ng Rappler. Alam nyo naman ang Rappler is not naman here to give you the news. It's here to destroy the Duterte administration. Alam nyo yun. Kahit kayo mismo, sinasabi nyo sa akin yun pag nag-uusap-usap tayo ng in private. So, sana naman po, no? Tinawagan nyo yung media director ng House. Sana po, tinignan nyo sa YouTube dahil nasa House naman yan. Hiningi nyo yung transcript, binasa nyo. Walang problema po, crucify me kung mali talaga sinabi ko or I'm causing damage rather than help. But I'm trying to be one of the people that will help, no, to communicate what has to be done. I'll give you an example po. When I woke up this morning, scanning the TV, tapos natulog ulit ako, tapos scan ulit ng TV, happy sila doon sa pinasang 275 billion pesos Bayanihan
to heal as one, pero ang tanong, paano i-distribute, no, house to 18 million Filipinos? Kami po ni Deputy Speaker El Rey were part not only of those who made the bill, but who explained to the task force and to the economic team, giving models, no? Giving what they're doing in Kamsur dahil anak ni El Rey is governor, and given what is being done in Taguig because Lani was mayor for 9 years and Lino is mayor now, no? And we tried this in Pateros, no? 3,500 envelopes na tig 1,000 tulong pinabahay-bahay namin as a tulong pero experiment din, no? So, yun ang tanong ko. Would you be rather we talking about solutions? Ano ba laman ng bill na to? Paano ba makakatulong, no? Pangalawa po, I called up right away Senate President Soto kasi iniintriga na naman kami. Pinag-aaway na naman kami ng media. Tinitira daw ng House ang Senate. So, inexplain ko sa kanya. Sabi ko, kasi matagal ko namang kaibigan na si Senate President Soto. Sabi ko, tignan nyo po yung Facebook ko kasi naka-live naman, or yung pagtakbo po sa Senado, no? Sa Kongreso nung hearings at saka nung plenary. Malinaw na sinabi ko doon, may isang senador at itutukoy ko po si Senator Risa Ontiveros po yun. Tignan mo po yung post niya na sinabi niyang no to emergency powers, pero meron siyang listahan ng mga yes. Yes to health equipment, yes to economic, I don't know the exact words, no? But basically, lahat ng pangangailangan ng tao, yes. Then no to emergency powers. So, ang sinabi ko po sa speech ko, bahala ang Senate kung mamumuliti ka katulad ng isang ito, or ipapasa nga nila precisely yung special powers, whatever we call it, emergency powers, special powers, authority, special authority, whatever we call it, emergency authority, ipapasa ba natin to? So, maganda po ang relationship namin ng Senate at maraming kailangang gawing trabaho. Don't get me wrong po, this kind of discussion, headlines are part of our national life, no? And we cannot tell the newspapers, the writers, broadcast how to do their work. What I'm saying is a national health emergency. Hindi ba pwede, for one time in our lifetime, politicians, businessmen, everyone, should simply put aside, no, yung tradition, kultura nung kanilang 'di ba, like sa politiko, kultura ng politiko kumuha ng credit, 'di ba? So naintindihan ko kaya nagagalit yung iba. But right now, no, many congressmen, whether kalaban nila yung governor or mayor, did not care. They just want the money in the hands of people. And we know through Secretary Anyo and the economic team, we can figure out a way of delivering it bahay-bahay, no? So yun lang po pakiusap ko. Real news, go ahead. May mali, i-expose. May corruption, i-report. May abuse, i-report. May shortages, i-report so that we can do something about it. Pero yung babaliin nyo naman ang sabihin ko, di ba sinabi ko, kawawa naman yung may totoong shortages at marami talagang totoong shortages. Kung maglalagay tayo ng fake news, because every time if you put na may shortage sa Hospital A, lahat ng donations mapupunta sa Hospital A. Then you say may shortage sa Hospital B, then dun mapupunta. So, meron po talagang intentional na nanggugulo. Yun po ang intention na, yun ang diwa ng speech ko. Remember, my speech was not about PPEs. My speech was about how do we handle this crisis, and that panic and false news or fake news is kalaban po natin ngayon. So, having said all of that, mga kasama, forgive me kung may pagkukulang ako, and I forgive you, mga journalist na naglagay niyan, kung hindi nyo sinasadya. Pero pakibasa nyo lang po, no? So, it's the National Week of Prayer. So, tanong ko po sa inyo, do you want information? Sabi po sa Bible, we die because of lack of knowledge. So, do you want knowledge now that will save lives? Or do we want the usual intrigues, di ba? Hindi makapag-shooting ngayon, so walang mga telenovela, wala pong mga showbiz news. Hindi po makapaglaro ang professional sports, so wala po ang mga intriga po, whether it's off or on the court action or intriga, wala. So ang matitira yung intriga is the administration and COVID-19. But how do we prepare ourselves for prayer? Di ba, whether we're Muslim, Catholic, mga Buddhist,
mga born again, kung ano man ang religion natin, mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, all of our imams, pastors, bishops, mga ministro, tell us, linisin muna natin sarili natin. Let's humble ourselves before the Lord. Let's ask for forgiveness. Kung may galit sa atin, humingi tayo ng forgiveness sa kanila. Kung tayo naman galit sa kanila, patawarin naman natin sila. So, I was looking forward talaga after passing this bill to do 3 things, no? Number 1, to really earnestly pray during this week dahil sa National Prayer Week. Okay? Number 2, to put up the Defeat COVID-19 Committee and to prepare for the Oversight Committee nung pinasa nating batas, Bayanihan to Heal as One, dahil may role na gagampanan to make sure makarating kaagad yung resources sa kamay ng ating pong mga doktor, sa ating pong yung mga equipment, sa ating mga ospital, sa mga health workers, sa mga police, at also and very importantly, yung pagdating ng resources sa mga bawat bahay-bahay. So, love, lapit ka lang, not on camera, but will, as I said, national prayer ngayon, diba? So, if 2 or more, so, eto, sa bahay lang kami, so, hawak kamay lang, nung aking asawa. So, if everyone who's watching would like to say a prayer with us, anuman ang ating religion, let's pray and humble ourselves, no? Lord Father God, we just completely give you total control over our situation and over the Lord, over our land. Lord, hinihingi po namin unang-una po ang solusyon sa COVID-19. Hinihingi po namin na magkaroon po ng cure, ng vaccine. Hinihingi po namin na magkaroon ng wisdom ang lahat ng amin pong mga pinuno, ang mga governor, mayor, barangay captain at lalo po ang task force at Pangulong Duterte. Hinihingi po namin na mabigyan silang wisdom ano yung tamang paraan na ma-eliminate or talagang ma-minimize ang transmission. Hinihingi po namin ang wisdom sa mga leaders sa health sector na pakinggan talaga sila, na hindi mga politiko manaig ko, hindi mga scientists at medical, para po yung paghahanda ng mga ospital at saka mga makeshift. Hinihingi po namin na hindi kailanganin ang mga ito dahil hindi po magkakasakit ang mga Pilipino. As we ask you for this, we humble ourselves, ask you for forgiveness for our sins, ask you, Lord, that we can come in prayer, that we will use this time, Lord, for soul searching. Nasabihan po natin yung iba na mag-soul searching. Now it's time to tell ourselves also and the whole world to search, mag-soul searching. So we come together as one in Jesus' mighty name. We ask you, Lord Father God, to heal our land, Lord, and to give us wisdom. Nilalapit din po namin lahat ng may sakit, Lord. Please give them a miraculous healing. We ask you to put a protective shield, Lord, and dull any weapon against any nurse, against any radiologist, any medical technician, any lab worker, any doctor, any police. We lift this all up to you, Lord God, and we pray as a nation to you. We lift this up to you in Jesus' name. So, thank you very much, guys. I'm getting in touch pa with yung mga ibang leaders ng religion sa Congress, sa amin syudad. But I think a specific time na magpre-pray together ang lahat ng mga lugar, maging religious community nyo, maging barangay, maging this week, would do very good, no? So, listen to the news, pero please, walang fake news. So, we'll update you po mamaya. We have much work to do. Hinihintay ko po yung copy ng bill para mapirmahan. Kawawa din po yung mga more than 24 hours na kasi prino-proofread, bawat line, inaayos, and then yung formality. Lastly po, salamat po sa lahat ng nagtrabaho sa Kongreso po, yung mga behind the scenes, yung nag-ayos po nung technical natin para lahat ng kongresista around the country ay makapag-participate. Doon po sa mga nag-research at tumulong sa amin sa bill na to, at of course sa ating mahal na Pangulo at sa ating pong sa ating economic team. So again, let me ask and appeal to the patriotism once more ng ating mga nasa social media at nasa mass media, no? Let's look for solutions, not for headlines, no? The headlines will always be there once we find a solution to this situation. So let me end with the yung sinabi ko sa Congress kahapon, PSST. Pray, stay at home, save lives,
take-home pay. We're working on the take-home pay or take-home package, no, with this bill kung paano marating sa iyo. So PSST, no? Wag na nating hintayin na psst, uy, ibig sabihin sigawan pa kayo ng tanod or ng pulis, 'di ba? By doing what the government has been advising us, no? So P is to pray, S stay home, S save lives, and allow us to work on the T, which is the take-home package na inaayos ngayon for 18 million Filipinos. And thank you po sa lahat ng kumpanya, lahat ng tao na going out of their way, sinesweldohan ng empleyado nila kahit no work, no pay. Yung mga bangko na inaayos na yung loans ngayon, yung mga may deadline na hindi sinisingil, inuurong yung deadline, at yung mga nagbibigay ng food packs sa ating mga medical centers. Salamat po sa inyo. Ang Panginoon na gumanti sa inyo. God bless you all.